Pasensya ka na kasi marami lang talagang kasi. Bigla na lamang dumating itong si Doc Carlos habang ang nag-uusap itong si Annalyn at si Lynette. Dito nga'y kinausap ni Doc Carlos itong si Lynette at sinibihang na agad ning iayos ang venue na kailangan nilang gagamitin sa kanilang kasal dahil isang linggo na lang umano ay magpapakasal na daw sila. Kailangan umano ito niya ang kanyang pansin sa nalalapit nilang kasal. May sinabi ni Lynette na pasensya na umano dahil nung mga nakaraang araw ay talagang naging busy lang siya sa kanyang trabaho at marami umano siyang inaasikaso. Sinabi naman nitong si Doc Carlos sa pabalang na kasama nga sa kanyang inaasikaso ay ito nga kanyang anak at sinabihang masyado daw binibibi itong si Annalyn. Kaya naman nauubos na nga ang kanyang oras dito sa kanya at hindi niya na napapansin na may nasasaktan na siya ang ibang tao. Ito nga si Lynette ay napapansin na nga niya ang unti-unting pagbabago nitong si Doc Carlos sa kanya. Buhat nang matuklasan niya ang mga larawan nito na pinakita nga ni Moira nung kanilang engagement ay malaki na ang kanyang pinagbabago sa pakikitungo sa kanya. Naging masyadong mahigpit na ito sa kanya at napaka-controlling na nga niya. At para bang lahat ng bagay ay sinisita na niya lagi. Naisip nga itong si Lynette kung itutuloy pa ba niya ang kanyang kasal dito kay Carlos dahil tila baga ngayon pa lang na hindi pa sila kasal ay para na siyang sakal na sakal at mawawala na siya ng freedom. Ano pa kaya kung magiging kasal na nga siya at maging asawa na nga niya ito? Antalang wala din siyang kalam-alam sa pinagagawa ng kanyang anak na si Annalyn. Sa loob nga ng trabaho ay sinisigaw-sigawan na nga lang ito ni Doc Carlos. Sigurado kapag nalaman ito ni Lynette ay hindi niya magugustuhan ang ginagawa ni Carlos sa kanyang anak. Dahil ang alam niya ay mabuti ito at pinakikitunguhan ng maayos ang kanyang anak. Kaya naman botong-boto dati ito nga si Annalyn para sa kanyang magiging asawang si Carlos. Subalit ngayon ay tila nga nagbago ang timpla ni Doc Carlos dahil lamang sa isang pagkakamali. Samantala dahil nga sa hindi pinayagan si Annalyn na maging alalay nga nitong si Doc Carlos dahil nga pinaparusahan nga ni Doc Carlos itong si Annalyn dahil sinisisi niya si Annalyn sa nangyari kung bakit nagkaroon nga ng ganong insidente ay dahil sa kanyang pag-set up ng bonding para sa kanyang ama at ina. At ninais umano ni Annalyn na magkatuluyan pang muli ang kanyang ama at ina kaya ginagawa niya yun sa kanya. Ito nga ang posibleng mangyari dahil nga binaliwala ni Doc Carlos ang recommendation ni Annalyn dahil alam niya yun ang nararapat gawin sa naturang pasyente. Subalit ito nga si Doc Carlos ay nagmatigas dahil itong manong suggestion ni Annalyn ay hindi pa niya nagagawa. Samantalang ito daw ang kanyang suggestion na operation ay ginagawa niya ng ilang mga taon na. Kaya nararapat daw na siya ang sundin sapagkat siya daw ang CEO at sila ay mga residente lamang doon. At wala daw siyang karapatan na diktahan nga itong si Doc Carlos. Subalit dahil nga sa ginagawa ni Doc Carlos ay posible ngang malalagay sa alanganin ang pinaka-importanting pasyente nila na ito ngang si Doc Alan. Maaring pagsisisihan ni Doc Carlos kung bakit hindi niya pinagbigyan ang suggestion ni Annalyn at binaliwala niya ito at pinipilit ang kanyang gusto. Posible ngang magkakaroon ng komplikasyon ang kanyang pasyente sa oras nga na pumalpak siya sa kanyang gagawing procedure. Dito na nga ay mapipilitan siya na tawagin itong si Annalyn. At maaari ding kapag hindi na nga magawa ng paraan para iligtas ang pasyente ay mawawalan nga siya ng trabaho dahil paalisin na nga siya dahil sa kanyang palpak na trabaho. At ang pasyente na yun ay hindi basta-basta pagkat isa yung doktor din at isa pang professor.